Magandang buhay mga kaibon. Yan, nagbabalik ang MBA Loop and Aviary. Yan, for today's video, yan, pag-usapan nga natin ang kahalagahan ng wildlife farm permit ng DNR. Kasi nga ngayon, siyempre, nagkakahulihan na ng mga pagbibenta nga ng mga illegal na ibon. Yan. Dito sa Pilipinas, siyempre kailangan natin kumuha nga ng mga permit na mula sa DNR para nga makapag-alaga tayo ng mga ibon at makapagbenta at makapagparami. Yan yung mga kailangan ng DNR ng wildlife farm permit. Yan, pag-uusapan natin yan mamaya sa pagbabalik at pagkatapos ng intro ito. Welcome back mga kaibon. Yan, for today's nga video, pag-uusapan nga natin yung bakit mahalaga ang wildlife farm permit ng DNR sa pag-aalaga nga ng ating mga ibon. Yan, syempre, bago nga natin umpisahan ang topic na to, ay kung bago nga kayo dito sa aking channel, ang MBA Loop and Aviary, please like, share, subscribe, at don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na katulad nito. Yan, para nga sa mga newbie na gustong mag-alaga at mag-aalaga ng mga ibon. Yan, tulad ng parakeets at iba't ibang uri ng ibon. Siyempre, ang wildlife farm permit, ibig sabihin ay WFP ng DNR, ay mahalaga nga sa pag-aalaga nga ng ating mga ibon. Dahil dito ay nagbibigay ng legal na pangangalaga. Yan, yung sinasabi na legal na pag-aalaga at wastong pag-aalaga ng pagpaparami at nakakatulong din ito sa konserbasyon ng mga species na yun nga yung napaparami nga natin ang ating mga ibon. Yan, alinsunod nga sa sa Republic Act 9147, ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act ay ipinagbabawal ang pag-aalaga nga at pagpaparami or pagtitinda ng mga ibon. Yan. Nga, pag-usapan nga natin yung kung ano nga yung mga bawal na mga ibon at kailangan bigyan ng permit at pagpaparami or pagtitinda ng mga ibon. Siyempre, nitong itong araw, meron tayong nababalitaan sa telebisyon na nagkakahulihan ng mga illegal na ibon na pagbebenta. Yan nga yung nakaraan na yung African lovebird na sinasabi ay pasok din pala ito sa sa wildlife na kailangan bigyan ng permit ng DNR dahil nga daw ito ay endangered species. At yun nga, sa atin naman, hindi naman siguro endangered species kasi sobrang dami na nung mga nag-aalaga ng African lovebirds at hindi natin maiiwasan nga na maisama nga ito sa pagkuha ng permit. Yan nga. Siyempre yung sinasabi nga daw na na kailangan kuha ng permit yung mga threatened or endangered species na kailangan ng permit para nga sa sa pagliligal nga ng pagbebenta or pagpaparami ng mga ibon, yan, tulad ng mga endangered species. Yan, hindi ko na i-mention yung mga endangered species. Siguro kung may research nyo lang kung ano yung mga endangered species ng mga ibon, yun yung pinagbabawal ng DNR. Or pwede kayong sumangguni sa DNR office na kung ano nga yung mga endangered species na ibon na kailangan kuhaan ng permit.
mula sa DNR. Siyempre, ang pagkakaroon nga ng WFP ay nagpapatunay nga na lehitimo ang inyong pag-aalaga. Yan, at hindi ito lalabagin ang batas ng DNR ng pag-aalaga nga na kailangan ng permit. Siyempre, ang permit ay tumutulong nga sa pagpipigil ng mga illegal na kalakalan ng wildlife tulad nga ng mga endangered species na nakasaad kung ano nga yung mga ibon na kailangan bigyan ng permit or kuwaan or applyan natin ng permit para nga sa legalisasyon ng pag-aalaga or nais nating paramihin yung ating mga ibon at pwede natin ibenta sa mga gustong mag-alaga ng ibon. Yan. Itong parakeets ay hindi kasama to sa sa mga endangered species kasi ito'y napaparami na natin dito sa Pilipinas at sa ibang bansa tulad ng pinagmulan nga ng parakeets ang Australia. Ay hindi daw ito kabilang sa endangered species na mula nga sa DNR ay kahit na hindi siya makuhaan ng permit tulad ng itong pag-aalaga nga natin dito sa parakeets ay napaparami na natin at hindi ito magiging endangered or kumukonting species na mga ibon dahil ito'y naibibreed na natin dito sa ating mga bahay at yun nga, napaparami natin ang pag-aalaga nga ng parakeets. Yun nga mga endangered species na sinasabi ng DNR ay nasasaad nga sa kanila na talagang dapat kuwaan nga ng permit. Ngayon, siyempre, yung mga ibang nag-aalaga ng ibon ay nangangamba rin na kahit nga parakeets ay kinukuhaan pa rin nila ng permit para nga sa legalisasyon ng kanilang pag-aalaga at hindi nga sila lalabag dun sa sabing batas nga ng DNR na kailangan kumuha tayo ng permit mula sa kanila. At kung mabibisita nga tayo ay meron tayong maipapakitang permit sa kanila. Pero sa atin ng mga sitwasyon, ang parakeets ay hindi kasama sa endangered species na mula nga sa DNR. Siyempre meron mga nag-aalaga ng mga ibang ibon na may mga exotic pa nga may mga exotic or magagandang ibon tulad ng mga malalaking ibon. Yan, sample na nga yan ng mga endangered species, yung mga sinasabi natin na eagle. Yan yung talagang kumukunti na dito sa ating Pilipinas na kailangan i-preserve yung kanilang mga species o lahi na kaya nga ipinagbabawal yung paghuhuli sa kanila sa mga area ng kung saan sila naglalagi, mga bundok, mga mapupuno na lugar ay ipinagbabawal na talaga yan na hulihin sila at sabi natin i-keep sa pangangalaga ng mga tao. Yun nga yung ipinagbabawal na kailangan nasa malaya silang kapaligiran at nasa wildlife sila na namumuhay para nga maparami. Kasi nga pagka yung mga endangered species na yan ay hindi natin masasabi na makakapag-breed nga ng ganong species na maparami. Pero kung iano natin sila sa kanilang buhay na yung malaya sa wildlife ay napaparami talaga at nape-preserve nga ng mga taga-DNR yung mga species na yan. Kaya kailangan nga na may mga nakasaad sila kung ano nga yung mga ibon na dapat kuhaan ng permit. Yan, mula nga sa DNR.
Kaya nga yung di natin masabi na nangangamba nga na tulad natin mag-iibon na kahit nga para kids ay nangangamba tayo na kukuhaan ba natin ito ng permit. Depende na lang po sa mga mag-iibon na kumuha ng permit at maging legal nga ang pag-aalaga. Pero yung sa atin naman, sa pag-aalaga naman natin ng parakeets ay legal naman ito dahil nga hindi ito kasama sa endangered species, dahil ito ay napaparami na natin at ito'y hindi na nangangamba na na maubos ang mga lahi ng mga parakeets kasi nga kung nagbe-breed nga tayo ay maramihan. Yan. Kaya yun nga yung mga ibang mag-iibon na talagang gustong mag-alaga nga ng mga ibon ay kailangan talagang kumuha ng permit. Yan, ito pa example pa, ang kakatil ay kasama sa endangered species na kailangan kuhaan daw ng yung mga medium bird. Yan, yung mga small bird ay hindi na yan sinama. Yung ang pagkakaalam ko, yung mga pinches yata ay hindi na kasama sa pag ng DNR na endangered species, yung mga pinches na kasi nga napaparami na nga yan. At ang pinagtataka nga natin bakit pati ang African lovebirds ay naisama at napaparami na nga rin natin ng African lovebirds pero naisama sila sa sa wildlife na kumuha ng permit, tulad nga nung nakaraang mga araw ay diyan sa may bandang Cavite na nahuli ang isang tulad nating mag-iibon na nagbenta nga ng African lovebirds at yun nga, at nakasuhan siya ng wala nga ng wildlife permit na wala siyang maipakita sa mga otoridad na ipapatunay nga na legalisasyon yung pagbibenta niya ng ganong ibon. Yan. Depende na lang po sa atin kung kahit nga parakeets ay meron mga ibang mag-iibon na gusto rin kumuha ng permit para sa legalisasyon na lang na sinasabi na kung sakaling magbenta nga sila ay meron sila maipakita na permit na nagpapatunay nga na ikaw talaga yung nag-aalaga ng ibon at may karapatan ka na magbenta or magparami. Yan. Kaya yun nga ang pinangangamba ng mga ibang mag-iibon ang pagkuha nga ng WFP Wildlife Form Permit. Yan, hanggang dito na lang po ang aking pagpapaliwanag sa inyo ang kung gaano nga kahalaga ang wildlife farm permit. Yan, na-open ko nga itong content na ito dahil nga itong mga nakarang talagang nagkakahulihan nga ng mga illegal na pagbebenta ng mga ibon. Kaya kung alam natin na meron tayong mga endangered species na inaalagaan na kailangan nating makuhaan ng permit sa DNR ay mag-apply na tayo sa kanila sa DNR office. Yan, doon yan sa Quezon City. Ang pag-alam ko sa Quezon City talaga ang kuhaan yan. May mga kaukulang requirements na pagkuha nga niyang permit na yan. Pero kung wala naman kayong mga alagang na nyo na endangered species or kung ano nga yung uri ng ibon ay pinagbabawal nga ng DNR ay siguro pwede na rin kayong kumuha or mag-apply sa DNR para maging legal nga ang inyong pag-aalaga. Yan, nandito na lang po ang aking content or pagpapaliwanag sa inyo. Sana nakatulong po ako sa inyo sa konting kaalaman na
kung ano nga ang kahalagahan ng pagkuha nga ng wildlife farm permit ng DNR sa pag-aalaga nga ng ibon. Yan, ganito lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng aking sinasaad na itong wildlife farm permit. Yan, ng DNR. Yan, ganito lang po at happy breeding mga kaibon.